ka sa anak mo, sabi niya, why not find a partner, sabi niya. Sino man, lagi lang ako nakakulong dito sa ginagawa ko. Lagi lang ako nakakulong dito sa bahay, di naman ako lumalabas. Since pandemic pa eh. Kaya ang ginagawa ko, biro mo, nung mawala yung misis ko noong 2012, naiwan sa akin yung anak ko, ano siya, 7 years old. Imbis na paalis ako nung papuntang Canada o Australia, hindi na natuloy. And then, 2012, walang kakalingap sa mga dito sa anak ko. Kaya, yung mga kapatid ko naman, nasa Zamboanga del Norte. Yung pamilya namin sa Zamboanga del Norte, Chabacano, karamihan sa kanila mga army. Ako lang ang hindi nag-army, sila nag-army, mahilig sa baril eh. Pagkatapos ng high school nag-army na sila. Pero ako dito ako na dahil nga nung magkaiwalay yung parents ko, ako ang nahila eh. Diba sabi ko sa mama ko dyan ba't hindi niyo ako sinama? Dapat nandiyan ako sa Zamboanga. So hindi na ako marunong mag-Chabacano or mag-Bisaya. Karamihan sa mga kapatid ko, ganun eh. Kung hindi sila Chabacano, marunong mag-Bisaya. Ako hindi marunong eh. Tagalog sa Kapampangan naman ang alam ko. Kaya gano'n na nahirapi ako dito. Pero mula nung pandemic, hindi na ako nakapag-drive eh. Yun na lang kasi pinapalaki ko yung anak ko. 2012, 7 years old siya noon. Ngayon 90 na siya. 90 na siya ngayon sa November 22. Sabi ko, very stressful pala yung maging single parents. Since 2012, single parents na ako eh. Marami na rin akong ginagawang bagay na pwedeng gusto kong masenso. Bago man lang ako mawala ka akong ganun eh. Pinutap ko itong business na ito, yung Watson. Watson na, parang siya, mga household products yung ginagawa ko. Ganun po ba? Ilang taon na po ba kayo? Ilang taon na kayo? 65 na ako sa August 25. Ako 63 ngayong August 13. Okay lang. Pero siguro palagi naman ako nag-workout kasi eh. Kaya sabi ko very good. Kaya lagi ako nag-workout pero 1 week lang, babalik na naman yung katawan ko. Pero pag stress ako, minsan 1 month or 2 months, hindi ako nag-workout eh. Kaya makikita mo doon sa Facebook ko, yung Mama Jeepney Driver and Son, yung mga ginagawa namin doon. Meron rin akong YouTube channel, yung Mama Jeepney Driver and Son, sa YouTube. Nagbablog din ako. Kaya nanggaling din ako dyan sa Kamsur para makaharap po sana yung mga kalingap, yung kilala mo yung mga kalingap. Kasi yung mga charity vloggers yan, mga charity vloggers. Nanonood din ako na kalingap nila, mga vlogger na yun. Ayan, diyan tayo magkakaisa. Kasi kaya pumunta ako doon para i-discuss sa kanila kung paano madodoble yung subscribers nila. Kasi actually, Davao ka, no? yung hinahawakan ko ngayon, si Manny Pacquiao naman. Mukhang may gap sila ni Digong. May iba tayo, no? Sa inyo lang po muna ipag-usapan ninyo, no? Sorry. Oo, hayaan nyo na ho si Tatay Digong kasi bawal ho yan dito. Binablog ko kasi charity tungkol doon sa habang buhay, anak buhay. Kasi yun ang 40 ko eh. Excuse lang. Ma'am, ano pong hanap nyo? Sumali ho kayo dito, ma'am? Yes po. Nag-join po kayo kasi byuda po kayo. Ilang taon na po kayong byuda? 23 years. Tagal na pala. Ako, 13 years. 13 years po na lang. Ngayon, maliliit pa naman ako. Parang ang hinahanap namin parang companionship. Kukunti na lang yung buhay namin. Saka yung gusto namin na magkaroon ng time para sa aming sarili. Kasi masyado nang stressful kung ginagawa namin ito eh. And besides, since pandemic, mga may edad na supposedly hindi na masyado stressful.
Oo nga eh. Ako nga nagwo-work pa ako sa government. Mhm. That's good. Government employee po ako. Siguro at the age of 65, mas stop na yun. Aha. Pero Ano pang departamento ordinary kayo? employee lang ako. Ordinary employee lang po ako, government employee, at saka job order lang po ako kasi dati akong OFW. Aha. Yun ang binuhay ko sa 4 ko na anak. Mhm. Now, may stable job na sila, nakatapos na, ayun. Kasama ko na lang sa bahay yung anak kong binata. He is 30 years old, tsaka government employee din. Tsaka yung mama ko, yung apo ko, yun lang. Mhm. Sumali ako dito, it's because siyempre, yung gusto mong magkaroon ng kaibigan na tsaka lagi kasi ako nanonood kay DJ. Aha. Tsaka masayang panoorin. Nakakawalang stress yan si DJ. And then, ayun, kaya I'm just trying na sumali. There's as of now, medyo masaya bilang single parent. Yun. Nagtatrabaho, may inaalagaan akong mama na 91 years old po. Yan ang daily routine from work, then mama, alaga ka na. Pero hindi pa Saka- kayo nakaalis sa lugar niyo yan, sa Davao. Hindi pa kayo nakapasyal No. ng bandang norte, ganun. Nakapunta ako ng yung Laguna. Last isang buwan ako sa Maynila. Sa Bulacan ako nagstay. Sa may San Pedro Laguna, nakapunta ako dyan. Tsaka, Bulacan talaga ako nagstay ng 1 month. Ganun. That's good. Yan po. Kayo po, bali yun ba ang purpose nyo pagsali dito? Actually, nagka-interest lang ako dito nung sabihin nung ko na try mo makipag-mingle naman, sabi ganun eh. Puro kasi Oo. paggawa ng mga dishwash, hindi nagawa ko eh. Sabi ganun eh. Ako din. Very Ako din, gano'n din. Sa ko, try ko nga. Very stressful yung ginagawa Makasakalo. ko. Kasi nung since pandemic, imagine for 2 years, dalawa lang kami ng anak ko dito. Mula noon hindi ko na naisip dahil akala ko for the meantime may ako sa paglingap dito sa anak ko para makaalis nga ako. Hindi na ako nakaalis hanggang dumating yung pandemic. Imagine for 2 years hindi ka nagtatrabaho. Saan ka kukuha ng pang-araw-araw mo? And then beside that, nagre-renta lang kami. Imagine itong 3 apartment na nire-rentahan namin, pagawa ng dishwashing ko. Dito, for credit lang lang ginagamit ko. Walang mag-i-invest Kung may mag-i-invest lang dito ako. Kaya dyan ako pumunta sa Kamsur para ibahagi yung ginagawa kong ito. Kaya gusto kong ibahagi kasi itong kung gano'n, para may maturuan ako. Kasi dati ko na kasing ginagawa ito, yung gumagawa ko ng feasibility study. Nag 5 years ako sa Boracay, 2005 until 2009, gumagawa ako ng mga signature sausages. Dati ako sa mga side street food under Department of Agriculture, sa Department of Trade and Industry, gumagawa kami ng iba't ibang street food. Ngayon, kaya doon na napunta sa Kamsur para i-discuss ko yung habang buhay na hanap buhay na inaano ko sa vlog ko. Nagpa-vlog kasi ako yung YouTube regarding this charity for humanity. Yun ang inaano ko. Ano ba? Kasi inikayat ko yung isang grupo doon na why not choose? Kasi kung nagba-vlog lang kayo, tungkol certain kung ilan-ilan lang nangangailangan. Sabi ko, we have 42 million poor families na nangangailangan ng habang buhay na hanap buhay, kang ganun. And I'm just the only one na nagpupursige sa aking vlog. Pero karamihan sa mga subscriber ko dyan sa Davao din sa Davao, sa Bisaya, ganun yun. Pero ilan lang, yan, most of them parang mahihirap na tao lang sila.
they don't have data, wala silang cellphone, gano'n, kaya hindi umunlad yung ano ko, hindi umunlad yung ano ko, yung Charity for Humanity na inaano ko. Eh gusto ko nga sana, kasi sila, nakakapag-invest sila sa sponsorship, nakakaano, gano'n. Nag-iisa lang ako para ipaglaban yung ano, sabi ko, wala, nag-iisa lang ako, gano'n. So, pero, ayun, pag may time ako, nagbablog lang ako, sarili ko, wala nakikinig. Wala nakikinig, ganun. Pero, for a long time, wala akong nakasama na nakapiling o nasabihan mo kung ano yung mga problema, kung ano pang pag-asa na meron pa ako, ganun. Despite na yung needs ko ganito, wala eh. Hanggang sa, ganun. o kahit sino nilalapitan ko para matuloy lang to ako. Minsan di nakikinig dahil siguro sa iniisip nila na matanda na ako, ganun. So, kaya inikay ko ngayon karamihan mga estudyante. Sila yung pinagbablog ko tungkol dyan sa Charity for Humanity kung paano matutulungan. And for that, yung kalingap nga gusto kong mapuntahan sila, makausap tungkol dito. Ganun ko pa. Maganda din yung ano nyo, mga plans din. Oo. Walang naniniwala. Kung may nakikinig lang na talagang mag-i-invest, mag-i-effort dito sa ginagawa ko, siguro wala eh. Marami nang nag-try pero hindi naman hindi 100% na ano sila. Hindi nila linya kumbaga na tumulong. Yun lang ang purpose ko talaga dito sa buhay, siguro ganito. Kaya sabi ko, siguro pag meron kang kausap palagi, siguro maiba naman yung kung ano na, hindi ko siya alam yung side ng iba eh. Hindi ko alam yung side mo, kung ano yung gusto mo, kung ano dapat nang gawin, gano'n. No? Ako, as of now, nag-work pa lang talaga ako, government employee. Nililitin ko, ganun lang muna. Tsaka dati na akong nagkaroon ng business before. Tsaka after may sa labas sa abroad, sa UAE, after that, ng pag-aaral mga anak ko. Ako lang mag-isa ang sa mga anak ko hanggang makatapos. Halos lahat pang ari-arian, pinagbili na lahat para lang makatapos. Ayun, ganun, ang hirap ng isang maging solo parent. And then, ako naman is, kung halimbawa man mag-aasawa ako ulit, just in case, hindi natin alam, I cannot say, period. I cannot say, ayaw ko masalita tapos. Pero, gusto ko naman kung maghahanap ako na magiging kapartner in life, I make sure na mabubuhay ako in a practical way. Parang ganun lang. Tsaka, mahirap din lang ako, hindi naman ako mayaman. Yung lang ako dito sa Davao, nagtatrabaho, ganun lang po. Tsaka, yung helper ko naman, siyempre, yung helper ko, ang katuwang ko lagi sa bahay. Yan lang. Tsaka may binata pa akong anak. Isang lalaki. Yung mga kapatid niya, isa. Tapos na, respiratory therapist, ng eldest ko, she's working. Clinical instructor siya ng San Pedro College. And then, my second daughter is a medical transcriptionist, and the third is nursing assistant. She's living in Japan. Ayun. And then the only son is a government employee. Maganda yun sa Davao, maluwang ang lugar. Hindi kagaya dito sa Tsaka tahimik, malinis. Tsaka ang ganda ng ng government namin, local pag-manage ng mga Duterte clan. So, by any chance, hindi ko malaman kung ilang porsyento na magkikita tayo dyan. Siguro kasi kasi malayo.
hanggang southern lang ang kaya kong kasi nung pumunta ako sa Kamsur sa Naga, hindi ko alam, nung i-google ko, kala ko 3 hours lang. Yun pala 12 hours bago ako makarating ng Naga oh, tapos umikot pa ako ng diet, tapos pabalik dito, ganun Hindi ko alam na ganun gaano. Kasi usually, pag pumupunta ako ng Zamboanga o kaya sa Iloilo, barko kasi yung sinasakyan ko Pero yun ang napuntahan ko pa lang, pero hindi ko pa napuntahan Pero nakikita ko sa video ganun, yung mga lugar. Ganun po ba? Oo. Ako nga, lagi ako punta dyan sa Luzon. Lagi ako The next year na naman ang plano ko after the election. Ayan, after, before election na yan, hinahanda ko na kasi yung kasi meron akong inaano na yung binubuo pa kasi sa mga mahirap na pamilyang Pilipino kasi yung inaano ko dyan Pero hindi ako tumatakbo hindi ako kasi sino ba ako para inaano ko lang, sinisingit ko lang kung paano matutulungan yung mahirap. We are spending billions of dollars sa mga pamatay tao, pero pampabuhay na tao dapat nating na tignan din kung paano tayo makakatulong sa mahirap And yun ang yun ang ko talaga na maski maganda yung mga mo. Kagaya nito, itong ginagawa ko itong mga dishwashing, mga household products. Ini-impart ko sa kanila, sabi ko, sa Laguna, kung meron lang mag-i-invest ka kung ganun, the whole Laguna ka ako pwedeng magtinda nito na yung the cheapest way na kaya ganun ang ginukuha ko sa Korea. Konti lang, hindi mo kasi kaya mahal pa rin pag konti lang kinuha mo. Kasi sila by container kasi nakakagawa ka ng mura sa quality na produkto ng household product. At nagbibigay naman ako ng free training sa kanila para sa isang certain municipalities or city. Gaya ng ginagawa ko sana sa Kamsur pinoprovide ko ganyan. For start, yung habang buhay na hanap buhay nga. Yun lang may impart sa ngayon kung ganun. Pero we are looking for investment para dito, para makamura ba? Kasi kung kukuha ka direct sa Korea, we're having a problem with China ngayon sa Sendong. So, yung shipment manggagaling ngayon sa Korea. And it would take about half or 1 million yung mga components na dapat may dito para makamura ka. And it would take ang mo naman ang turnover mo naman doon nasa 3 to 4 million Pag ginagawa, hindi naman nasisira maski 2 years pero hindi sa amin, hindi tumatagal ng 1 week, nauubos lahat to Sige. Connected na po kayo sa isa't isa. Ipagpatuloy po ninyo yung pag-uusap ninyo. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, DJ Jel. Ma'am, baka pwede ka mag-invest kay sir.